deeper into His Word. Ayun, yun po yung title natin. Parang it's like a question, a mark din siya. So, ayan. What happens if we refuse to go deeper into the Word? Ano nga ba yung mangyayari kapag nag-refuse tayo or ayaw natin na maging deep yung relationship natin and maging deep yung kaalaman natin sa word ng Panginoon. Ano ba yung mga mangyayari? And meron lang akong 2 pointers dito, as in super bilis lang nila na pointers. So, ayun nga, look for Him every time you read His precious word, you will find Him. So, kapag daw binabasa natin yung word ng Panginoon, mas lalo tayong lumalalim sa Kanya. Kasi ang dami nating nalalaman about sa Panginoon, about sa mga tao dun, about sa mga character sa Bible, kung paano sila tinulungan ng Panginoon, and kung paano sila, ayun, niligtas ng Panginoon. So, ayun, ayan, kung ano ba yung nangyayari kapag nagre-refuse tayo na, or ayaw natin, if we refuse to go deeper into His Word. So, ayun, sabi nga ni Pastor Noah, ayun sa mga nandito sa Dawn Watch kaninang kahapon ng umaga. Ayun, sabi niya, kapag hindi daw tayo nagbabasa ng Bible, yakap-yakap daw natin yung kaaway, or yakap-yakap daw natin yung kaaway, as in, ayan, isa lang naman yung kaaway natin and kaaway nating lahat na ayun, na hindi natin hayaan na mag-control sa atin. And yun, yakap-yakap daw natin yung kaaway and nakakatakot po yun, as in, nakakatakot kasi yakap-yakap natin yung kaaway. And siya yung, sabi pa nga, siya yung kabanding natin. Siya yung kabanding natin kapag hindi tayo nagbabasa kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. So, sino yung kausap natin lagi? Sino yung kaaway natin? And saan tayo nakikinig sa mundo kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? So, ayun. Yung pointer number 1 po natin is a shallow relationship with God will be enough for you. So, what happens if we refuse to go deeper into the Word? A shallow relationship with God will be enough for you. Parang, ayun, kung gets naman natin, magiging enough na sa atin yung, ano ba yung shallow? Kabaliktaran po siya ng deep. Deep and shallow. Kapag shallow, mababaw. Kapag deep, ayan, malalim po. And kapag nag-refuse tayo na basahin yung word ni God, ayun, parang kontento na tayo sa mababaw na relasyon lang sa Kanya. Kontento na tayo sa mababaw. Kasi ano ba yung mababaw na relationship? Diba kapag mababaw yung relationship nyo, hindi kayo ganun ka-close. Kapag mababaw yung relationship nyo, parang konting ano lang, mag-aaway. Mag-aaway. Ayun, parang yun nga, mababaw. Hindi nyo totally kilala yung isa't isa. Hindi ganun kalalim yung relasyon na meron kayo. So sabi nga sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ayun, sabi dito ng Panginoon, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin isik siya. Hindi lang natin siya isik natin siya with all our heart. Kailangan buong puso nating hinahanap ang Panginoon kasi gusto nating lumalim sa Kanya. Ayaw natin ng mababaw. Ayaw natin yung pointer number 1 natin na ano lang tayo na kontento na tayo, as in, enough na to sa akin, nakilala ko ang Panginoon, nagsisimba ko dito, ganyan. Tapos, nakikinig ako ng second hand na word. Kasi kaya nga po siya tinawag na second hand the word. Yan, yung mga galing sa mga, yung mga nagpipreach dito sa harap, ayan, kapag nakikinig tayo, nagiging second hand na lang siya sa atin kasi na-reveal yun sa nagsasalita and hindi mismo sa atin. So tayo nakikinig lang tayo doon. And ayun nga, we are not eager for a deep relationship with God. Parang hindi tayo eager na, lalaliman ko pa yung relasyon ko sa Panginoon kasi hindi ako kontento. Hindi ako kontento ng mababaw lang. Yung pagkakilala ko sa Kanya, yung pagmamahal ko sa Kanya, yun, hindi dapat tayo maging kontento na kilala lang natin ang Panginoon. Dapat may relasyon tayo sa Kanya and alam natin na, ayun, na yung mga pangako niya sa atin, na kahit kailan yun, hindi naman yun nawawala. Tayo lang talaga yung nawawala sa Kanya. And yun nga, pumapayag tayo na, yun lang yung understanding natin sa Word. Ewan ko kung, ako lang, kasi dati, kapag, ang tawag dito,
kunyari nabasa ko na yung word ng isang beses, tapos mauulit-ulit siya, parang nasa isip ko na dati, ay nabasa ko na yan. Alam ko na yung ibig sabihin, ganito yung ibig sabihin yan. Parang, ayun, parang hindi na tayo eager, na alamin kung ano yung bagong revelation sa atin ni Lord. Kasi nga, kasi may purpose, bakit pinabasa ulit sa atin ng Panginoon yun? Bakit nabasa ulit natin yung word na yun, kahit na nabasa na natin siya before pa. And ayun, huwag tayong pumapayag na yung word, mababaw lang yung understanding natin. Or yun nga, sa binigay ko na situation na, huwag tayong pumapayag na kapag nabasa na natin yung word ni God, parang kapag narinig natin ulit, sasabihin ng sarili natin, ay alam ko na yan. Ganito yung ibig sabihin yan. Pero yun nga, kung yun nga yung word na alam ko na yan eh. Pero dapat alam din po natin na every time na ayun, we read His word, there will always be a new revelation sa atin. Kasi yun, laging may bago. Yun po yung tatandaan natin na wag natin itatak sa isip natin, ay nabasa ko na yan. Yan lang din. What if iba yung season mo ngayon? Iba yung meaning dun sa'yo. Iba nung nabasa mo that time and iba yung meaning sa'yo ngayon. And ayun, parang sa pamamagitan nun, parang nagsisik kasi tayo, mas nagiging malalim. Hindi lang pala ito yung ibig sabihin ng word na to. Hindi lang pala ganito yung meaning niya sa akin. Marami pa siyang meaning sa akin. And depende din po yun sa season natin. So, huwag tayong pumayag na mababaw lang yung yung relationship natin sa Panginoon, mababaw lang yung pagkakakilala natin sa Kanya. Na parang, ayun, parang okay na tayo, sabi ko ngayon, simba-simba lang, attend lang, nakikinig lang sa mga preacher. Hindi po yun, hindi ko naman sinasabing hindi yun nakaka-help, pero mas maganda kapag ikaw mismo yung nakakaranas and nakakabasa, di ba, ng word ni God. Kasi pag nakikinig lang tayo dyan, oo nga, ganyan pala yung sinabi ng Panginoon, ganyan pala. Pero kapag tayo mismo, ganito yung promise ni Lord sa akin, ganito pala yung ibig sabihin ni Lord sa akin. And yun nga, ayan, hindi tayo lalago kung ganun lang yung ginagawa natin and hindi tayo kakain ng sarili nating luto. Ayan, para sa hindi tayo kakain ng sarili nating luto. 'Di ba kapag may nag-word dito, sila yun eh, revelation sa kanila yun. Sa kanila na-reveal yun and sarili nilang recipe yun, yun ang sangkap, sarili nilang recipe yun, sila yung, sa kanila mismo na-reveal yung word ni God na yun and hindi sa atin. Parang inire-relay lang sa atin para may makarelate sa atin and para maibahagi din yung gospel, ayan, ni God para sa atin. Pero yun nga, dapat magkaroon tayo ng sarili nating luto, nakakainin natin yun. Di ba parang ang sarap pag may sarili kang recipe, yung ikaw mismo yung nakakaalam ng ingredients. 'Di ba? Parang ang sarap nun sa mga, ang sarap nun. Ay, ang sarap nun kapag ikaw mismo, ay, masarap pala siya pag nilagyan ng ganito. Kapag ikaw mismo yung nakadiscover ng ingredients mo and meron ka ng sariling recipe, ganyan. And ikaw yung nakakreate ng, ayun, ng bagay na yun or ng ulam na yun. Kasi kapag, yun nga, sa iba talaga ni-reveal, parang sa kanila yun, hindi yun sa atin, parang nire-relay lang sa atin. Kaya mas masarap kapag may sarili tayong revelation. And paano natin yun magagawa kapag gusto natin na lumalim sa sa relationship natin sa Panginoon. And ayun nga, wag lang tayong maano dun sa alam ko na yan eh. Kasi yun nga din siya, ang hirap nun na kapag lagi nating sinasabi na alam na natin, sige, alam mo na yan. Pero hindi po natin alam yun. Kasi, hindi mo natin alam yun. Hindi natin alam yun kasi nga, laging may bagong revelation. Yun po yung tatandaan natin sa Word ni God. So, yun nga po yung number 1 natin. Kapag, what happens if we refuse to go deeper into His Word, a shallow relationship with God will be enough for you. Wag po maging enough sa inyo yun. Kailangan isik natin siya and hanapin natin siya ng buong puso sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya. Ayun. And yung number 2, ayan. Yung number 2, we are not desiring a deep relationship with God. So, yun nga po yung title natin, di ba? Parang isa ka question yan. What happens if we refuse to go deeper into His Word? We are not desiring a deep relationship with God. Hindi natin dinedesire. Hindi natin dinedesire yung malalim na relationship sa Panginoon. Kasi nga yung pointer number 1 natin, gusto natin mababaw lang.
ayaw natin umano, mag-dive. Mag-dive. Ayun, gusto natin mababaw lang, do'n lang tayo sa dalampasigan, tampisaw-tampisaw lang tayo do'n. Ayaw natin ng malalim. So, sa Joshua 1:8, ayan, gamit na gamit sa ating ano ngayon, sa team natin. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ayun, so, yun pointer number 2 nga po natin, we are not desiring a deep relationship with God. Parang kapag hindi tayo, pag nagre-refuse tayo na maging go deeper sa word ni Lord, we are not desiring a deep relationship with God. Hindi natin dinedesire. Parang wala sa puso natin yung word niya. Sabi nga po, di ba, keep this book of the law always on your lips. Pero ano yung ikikip natin sa lips natin kung wala tayong nababasa na word ng Panginoon? Kasi keep this book of the law always on your lips. So wala tayong ikikip sa mga labi natin kasi wala tayong alam. Wala tayong alam sa salita niya. And ayun nga, parang maliligaw pa tayo kasi sabi din dito, so that you may be careful to do everything written in it. So kapag binabasa natin yung salita ng Panginoon, hindi tayo maliligaw or ayun, walang chance na maligaw tayo. And yun nga po, hindi natin, ayun, kapag nag-refuse tayo, hindi natin dinedesire na lumalim tayo sa Panginoon. Kasi kampante na tayo na okay lang tayo sa mababaw lang. Pero hindi ba tayo naku-curious kung ano yung feeling ng isang Kristiyano na malalim yung pananampalataya sa Panginoon? Parang tayo na kontento lang sa mababaw, tapos mababaw lang na relationship sa Panginoon. Tapos yung iba nakikita natin, ay, kaya niyang sumayaw sa harap ng ganun, kaya niyang pumalakpak ng malakas. Parang kapag nakikita natin siya, nagliliwanag pa rin siya. And di ba tayo curious sa ganun? Bakit sila ganun? Kahit super dami na ng pinagdadaanan nila, bakit kaya pa din nilang gawin yan? Kaya pa din nilang i-praise si God kahit na super hirap. Kasi, ayun, kasi meron silang deep relationship sa Panginoon na hindi tayo magkakaroon kung kampante lang tayo sa mababaw na relationship kay God. Kasi yung pointer number 1 nga po natin, di ba? What happens if we refuse to go deeper into the word? A shallow relationship with God will be enough for you. Parang enough na sa yun. Pero which is mali. Hindi natin dapat inaano na mababaw lang yung relationship natin sa Panginoon. So, yun nga. Di ba po, ayun, bigyan tayo example. Di ba kapag nandun tayo sa dagat na, ayun, syempre kapag hindi tayo marunong lumangoy, ayan, sa mababaw lang tayo. Yung sabi ko kanina, nagtatampi-tampisaw lang tayo dun sa mababaw. Pero ayun nga, kapag nakakita tayo, parang yun lang din sa sabi ko kanina, kapag nakakakita tayo ng taong kayang lumubog sa ilalim, hindi ba tayo naku-curious ano yung nakikita nila sa ilalim? Hindi ba tayo naku-curious na, ayun, ano kaya nakikita nila dahil kaya nilang lumubog dun sa ilalim ng dagat. Pero tayo, ayun, hindi natin, parang dun lang tayo, parang nandun lang tayo sa may, naku-curious lang tayo. Pero yun nga, hindi lang dapat tayo maging curious kasi, ayun, don't just be interested or curious. Let yourself experience sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, ayun nga, hindi lang tayo dapat maging interested kapag kunyari nakakita tayo ng tao doon na marunong lumangoy, tas tayo nandun lang sa may dalampasigan, nakatingin lang sa kanila. Pero, ayun, hindi ba tayo na-curious? Ano yung nandun sa ilalim ng dagat? Bakit gustong-gusto nilang lumubog doon? Ganun. And ganun din sa word ng Panginoon. Hindi ba tayo naka-curious na kung ano yung nakalagay doon sa Bible, kung ano yung nakasulat sa Bible, hindi ba tayo na-curious doon? Kasi yung mga tao parang nagiging okay sila pag nakakabasa sila ng Bible. So parang magkaroon tayo ng eagerness na kailangan ko din malaman yon, kailangan ko din ma-experience yon, hindi lang dapat sila, 'di ba? Parang ayun nga kapag sinasabi dito sa may kailangan kasi ang daming tao ang daming tao nagpupuri sa Panginoon lalo na pag Sunday. And kailangan natin magpapansin sa Panginoon na ayun, na kaya nating pumalakpak, kaya nating isigaw yung pangalan niya kahit super dami na nating pinagdadaanan. So,
Ayun, interest or curiosity about God's word is not enough. We should actively engage and experience it through reading. Yun, through reading lang talaga, through reading. As in, pero ayan, ako nga, para sa mga tao siguro na hindi nagbabasa, ayun, pero ang daming pwedeng gawin. Kahit ayaw mong magbasa sa Bible app, merong yung makikinig ka lang, ayan, nasabi nga din po sa Don't Watch kahapon. Yun. Pwede mo silang, ang dami na talaga. Pwede mong i-play mo lang na ganun, tapos marinig mo na kung ayaw mo talaga magbasa. And, ayun nga, pero, ayan, masabi nga din, mas maganda kapag binabasa kasi, ayun, parang, mas nafe-feel mo siguro, ganun. And, yun nga, yung verse natin doon, di ba, Joshua 1:8 na gamit na. Kasi, keep this book of the law always on your lips. So, wala tayong ikikip sa lips natin kung wala tayong alam sa salita ng Panginoon. So, ayun nga po, yung, balikan ko lang po ulit, title po natin, parang question din siya. What happens if we refuse to go deeper into the Word? Yung pointer, number 1 po, para sa mga, ayan, wala dito kanina, a shallow relationship with God will be enough for you. Magiging enough na yun sa'yo. And hindi siya maganda na parang simba-simba lang, attend lang tayo, ganyan. And nakakinig tayo ng Word of God, pero second hand na lang. Hindi tayo mismo yung nakarinig, or hindi tayo mismo yung, hindi natin yung revelation. Revelation po nila yun, ng mga nagpipreach dito, ng mga pastor natin, sa kanila po yun. And nire-relay lang po nila yun sa atin para, ayun, i-share din yung word ni God para sa atin. Pero magkaroon tayo ng eagerness na ako mismo or tayo mismo yung makaka-experience nun. Sabi ko, kung nga kanina, ayun, nakasama sa pointers, ayun, sa pointer number 1 din na kailangan magkaroon tayo ng sarili nating recipe. Magkaroon tayo ng sarili nating luto. Magkaroon tayo ng sarili nating luto na tayo mismo yung nakadiscover ng mga ingredients natin. Hindi yung ibang tao. Kasi parang, ayun, ikaw mismo yung na ganito pala yun. Ganito pala pag hinaluan siya ng ganyan. Parang, ayun. And ang sarap kapag meron tayong sariling recipe na tayo mismo yung nakadiscover ng ingredients. Tayo mismo yung nakadiscover na, ganito pala ang Panginoon. Ganito pala yung kayang gawin ng Panginoon. Ayun, so, and yung pointer, ayun nga din po, nasabi ko din po kanina, yung word na alam ko na yan eh. Kasi enough na sa atin yun, yung mababaw lang yung relationship natin. Kunyari, kapag nakabasa tayo ng salita ng Panginoon, na nabasa na natin before, tapos, ewan ko lang kung ako lang ay dati, na parang sabihin natin, ay, nabasa ko na yan, alam ko na yung meaning niyan. Alam ko na yung meaning ng word na yan, ganito yan, ganito yan. Pero yun nga, kung alam din po natin na sa bawat pagbasa natin ng salita ng Panginoon, may bago siyang revelation na ibibigay sa atin. And depende yun sa season natin na hindi porket nabasa mo na yan, na ganun yung meaning sa'yo that time, pero mag-iiba yung meaning sa'yo ngayon kapag nabasa mo ulit yon. And yung number 2 po natin, we are not desiring a deep relationship with God. Ayun, kapag nagre-refuse tayo na maging go deeper sa word ng Panginoon, hindi na natin dinedesire na lumalim sa Kanya. Parang wala na tayong, na okay na lang tayo, na hanggang dito na lang tayo. Ganun. And yun nga, ayun yung mga mangyayari kapag we refuse to go deeper into the Word. And yun, ang hirap kapag nakontento lang tayo ng mababaw yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi, ayun, hindi na tayo uusad. Parang, yun na lang talaga yung alam natin about sa Panginoon. Oo, alam mo na yung Lord, mapagpatawad. Pero mapagpatawad lang ba ang Panginoon? Hindi mo alam na mapagmahal din yung Panginoon. Hindi mo alam na kaya din itong gawin ng Panginoon. Kasi, ayaw natin na maging deep sa Kanya. Ayaw natin na maging deep yung relationship natin sa Kanya. So, kapag nagbabasa tayo, malalaman natin na hindi lang siya mapagmahal, hindi lang siya mapagpatawad, marami pang kayang gawin ng Panginoon. So, ayun nga po, yung conclusion ko lang, anong ilalagay po natin or anong ikikip natin sa mga labi natin kung wala tayong alam sa word ng Panginoon. Sa Joshua 1:8 na keep this book of the law always on your lip. Pero kapag wala kang ikikip sa lips mo. Wala ka pong ikikip sa lips. So, ayan, yun lang po para sa ating Sunday Bites for today. Ayan, 2 pointers lang po yun. Ayan, and let's pray po.
Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa napakagandang umagang muli, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa salita mo, Panginoon, na sana hindi lang maging enough sa amin yung shallow relationship namin, Panginoon. Gusto namin ng deep, Panginoon. Gusto namin na mas makilala ka pa, Panginoon. And ang dami-daming anong ways, Panginoon, na ginagamit mo para magpakilala sa amin. And kami na lang yung nagre-refuse nun, Panginoon. Kami na lang yung hindi tumatanggap nun sa'yo, Panginoon. Pero wag mong hayaan, Panginoon, yung mga puso namin na maging ganon, Panginoon. Wag mong hayaan yung mga puso namin, Panginoon, na maging matigas, Panginoon, na hayaan na lang namin na, ay, ganito, nakakapagsimba naman ako, nakaka-attend naman ako sa church, and hindi tayo nagde-desire na magbasa ng salita ng Panginoon. And yun nga, hindi siya makakatulong sa atin, lalo na kapag marami na tayong pinagdadaanan, saan tayo kakapit, kundi sa Panginoon lang natin. And maraming maraming salamat po sa mga tao na nandito, Panginoon, na nakinig ng iyong salita. And sa mga tao na darating pa, ingatan mo po sila, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas, Panginoon, yung service namin, Panginoon. We believe, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, at sinasamahan mo na kami ngayon pa lamang, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. And ikaw po ang magsasalita, ikaw ang tutugtog, ang kakanta. Ikaw ang makikita ng lahat ng tao na dadalo sa iyong bahay-sambahan. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.